sa mga nag-turn on ng mga professional mode. Topic ko kasi ngayon kasi na-hack yung yung accounts ko sa Facebook. Ngayon kasi hindi ako na-stress sa trabaho. Na-stress ako dun sa account hack. Nagulat ako kasi ang nangyari kasi doon, yung sa pagtingin ko kay Ariel, may nakalagay na 1,925 na photos. Sabi ko, ba't ang dami binuksan ko? Mga picture ko sa cellphone, sa gallery. Kaya nagulanta ako, punta ako sa company kasi nga yung malakas ang wifi. Baka sabi ko, nagbabuffer lang ba? Baka nag-glitch lang yung Facebook na mahina yung data ko. Pagtingin ko doon, andun talaga pati yung ibang picture ko, ang masama pa doon. May mga ibang, mga nakahubad, mga explicit ba, naka-blur. Doon ako na-stress ako, bahala. Hindi na talaga ako nagtrabaho ng maayos kasi inayos ko talaga, bahala mong anong sasabihin ng company. Basta unahin ko talaga. Tapos tinawagan ko si Ariel. Sabi ko, Bods, check mo muna yung account mo kasi yung sinishare mo na picture. Dito sa akin, ang dami. Pati yung kay Ariel, tinicheck din namin. Kapati kay Alvin. Kaya na-stress ako masyado. Sabi ko, anong klaseng pang-hack to? Wala man akong iniisip na in-upload. 1,900 plus na imposibleng. Hindi nga. Pag-browse ko ng gano'n, ang dami ng picture na hindi na sa akin, hindi na sa picture. Kaya sabi ko, napasok siguro. Iwan ko kung paano, hindi ko alam kung paano. Kasi ang dami kasing nag-offer ba na kasi ipopromote daw, click the link, ganon. Baka may nakita yun. Kahapon ba yun? Parang may naklik ako pero hindi ko sinasadya, pero hindi naman link yun. Tapos, stress talaga ako masyado kasi nga, sa bagay, sa cellphone ko talaga, wala namang sa aking mga bastos-bastos. Siyempre, may mga privacy din kasi doon. Porket hindi tayo sikat o mga kilalang tao, wala na tayong kahihiyan mga privacy. May mga picture din kasi na hindi natin in-upload sa social media. Tapos, ang malalaman mo, hindi sa'yo na-upload lang. Nagkahalo na doon. Parang sa hacker ata ba? Tapos, parang sabi niya may mga violation daw ako sa page ko kasi nga mga explicit nudity. Hindi ko lang pinapansin kasi nga anong pakialam ng ginagawa. Kaya yon ang lagi niyong i-check yung account niyo, lalo na sa mga yung followers pataas na ng pataas. Hindi naman sa mga sikat pero nakaka-stress talaga kasi nga yung privacy kasi natin hindi na account yung inaano nila Sa akin kasi kung account na pag-usapan, di ba rin mahack yan kasi account lang naman yan wala namang mga bastos dyan sa naka-upload sa page mo o sa profile na mo na professional mode. Ang akin lang kasi kapag one na gallery ang pinasok ng hacker o yung mahirap na kasi yung privacy mo doon talagang hindi mo alam kung gagawan ka ng kabastusan. Buti ka napalitan ko ng password. Ang tagal pa kasi nagbago pa yung ng Meta, nagbago yung saan nakalagay yung mga ba. Sabi mo, hindi basta-basta mahak ang account mo. Hindi, kasi nga binabantayan ko lagi yun. Binabantayan ko nga lagi. Kaya sa mga nag-turn on ng mga professional, lagi kumpara sa akin na mas pabori yung tag and basta yung nakatagging na settings, laging ask me first ang nakalagay mo doon. Laging laging yung permission mo muna ang pipiliin mo. Select yung ask me first. Yun yung settings na maganda. Kasi nga baka mga bastos yung nakatag doon, mga bold, scandal, gano'n. Maraming ganyan. Kaya hindi ako in-opinion. Ang pinagtaka ko lang talaga, bakit na yung ganung pangyayari, na-stress din ako talaga. Buti nga talaga na nakita ko pa talaga. To make it short, may mga picture doon na na-upload na hindi talaga ako nag-upload. Kahit sabihin nyo, gawa lang para sa content. Hindi. Totoo kasi, isipin mo, 1,925 na photos ina-upload. Sino kang celebrity na magagawa ng karami upload? Ang masama pa doon, hindi nakikita ng taong tinatago na rin. Si Bobods nga. Hindi na nakikita. Siya mismo nag-share. Doon ko nakita. Bakit ang dami? Tapos pina-check ko sa kanya. Sabi niya, Board, normal man yung 4 lang tayo. Kasi ako, si Daudaw, di ba? Naglakad na kami, 4. Sinishare nga niya kasi nga kasama siya sa picture. Tapos ngayon, sabi ko, kay Ruel, tingnan mo nga, baka sa akin lang ba, nag-glitch lang yung cellphone ko or yung Meta or yung Facebook. Sabi ko, nga, ang daming naka-upload, Ito na, stress na talaga ako kasi hindi to normal Tapos pinacheck. Napabura mo agad si Ariel. Sa akin, hindi ko rin mabura kasi nga hindi man ako ang may-ari ng account niya. Tapos tinawagan, sumagot din man sa kasi runs break sumagot din siya. Pakadilag, kasi sa akin, hindi ko na ma-access Sino una nakakita? Ako. Kasi nakalagay doon, i-accept ko ba rin yung tag, tapos ang daming nagme-message sa akin na we would like to promote our product in your page, ganun ba? Alam ko naman yan, hindi ko talaga lagay ko sa screen. Hindi ko talaga inaano yung mga ganun kasi isipin mo, si Meta magme-message ng personal account, yung mga kasi alam nyo, kasi pag once ang Meta or anong platform pa yan, hindi yan sa message talaga mag-message sa mga notification na darating. Kunwari, you are a content creator this week, alam ko sa yan darating sa notification. Kaya hindi ko pinapansin yung mga ganyan, promote kasi yung ganyan, promotion daw. Kaya alam ko sa promotion yun, hindi man ako naghahanap ng ganyan.
Kaya sa mga payo ko sa mga nag-turn on ng professional mode or mga page, talagang lagi tayong mag-ingat sa atin kasi hindi lang naman yung page ang nakasalalay dito. Kung matulad kayo sa akin, kung kunwari may nakahubad kayo na picture or videos doon, na akala nyo ay, ang tawag dito, yung safe kayo dahil nga personal phone mo yan. Paano pag ganun nangyari sa inyo? Buti lang sa akin, hindi talaga ako naglalagay ng mga bastos ba? Kasi ang unang pumasok sa isip ko pagdating sa cellphone, baka mahulog siya or mawala. Siyempre, ganun, di ba? Pwedeng maari. Kahit hindi tayo sikat, may tinatawag pa rin tayong privacy sa sarili natin na tayo lang nakaalam na tayo lang ang may gustong klase ng privacy na gusto natin. Walang mahirap, mayaman, pogi, pangit, or anong status ng buhay. Lahat ay may privacy. Lahat ay may hinahanap na privacy. Kaya dapat ingatan nyo talaga yung mga cellphone nyo. So yun lang po, para magkaroon din kayo ng mga awareness ba kung sakali ay may message sa inyo na promotion kasi yung ganyan. Huwag yung buksan yung link nila. Talagang hayaan mo lang para hindi sila maka-access sa mismong account mo. Sa lesson learned talaga. Minsan kasi, habang nagme-message ka kasi doon, hindi mo napapansin, message sa pala nila yung na-click mo pala. Kunwari, may maraming pag page kasi maraming magme-message, no? Tapos, bukas kasi reply ka, hindi eh. Hindi mo napapansin, na-click mo na pala yung kanila, tapos natamaan yung link, tapos magre-redirect yan sa page mo. Yun na, makapasok na sa ano. Kaya yun lang muna. Ingat po ang lahat. Bye-bye.